Hello mga friend, ang message natin ngayon sa negosyo pa, no? Kaya hindi pa natapos ang message na ito sa ng ano no na parte sa negosyo, no? Kaya yan ay ang contribution natin sa negosyo, no? Yan ang ating topic ko sa ngayon. Ang advantages ng negosyo. Ito, no? Ang advantages at disadvantages. Yan ng pagnegosyo. Ang number one natin, walang kang ng boss o amo. Yan ang the best, no? Wala kang boss o amo. Ikaw ang boss sa amo dyan, no? Kaya mahirap kung may boss ka, no? Magalitan ka, no? Pero kung sarili mong negosyo, na yan ang the best na gawin natin kung wala tayong trabaho, no? Diyan na lang tayo pupuko sa negosyo na yan ang bentaha kay wala tayong amo, no? Atin yan, kaya tayo ang amo, kaya yan ang bentahan natin, yan ang ating naka sa atin, no? Na partner sa atin na yan ang gawin natin na napaka the best kay wala tayong boss, wala tayong amo, no? Kung sa amin katulad ng sa office, may pinaka-highest tayong mga boss dyan o may under o ano pa, no? Marami kang boss dyan, kaya yan ang the best na magnegosyo ka kay wala kang boss, no? Hindi mo nang kailan pumasok ng opisina, no? Yan ang bentaha. At hindi ka nang sabi na pumasok ka 9 o'clock, yan ang ikaw yung boss. Di kundi sa'yo kung kailan mo i-open ang negosyo mo, no? Example, sari-sari store, kailan mo hindi ka mag-open 7 o'clock, 8 o'clock ka ma-open. Hindi sa'yo yan, decision mo yan. Yan ang napakalaking maano sa atin, maabil natin, no? Kaya yan ang the best sa negosyo. Maano ka pa, mas malaki ang kitain. Yung negosyo yan. Kaya yan kaya ikaw ang nag-attender dyan, hindi kundi mas maganda kay kung mabuti ka pa sa PR, marami kang kaibigan na bibili sa iyo dyan. Kaya yan ang ating kailangan na yan ang bintahan natin. Kung manegosyo tayo, no? Sa mapasok tayo sa trabaho, kung hindi malang tayo permanent, no? Temporary malang tayo o casual, huwag na lang. Mas mainam ang magnegosyo kay wala kang boss, no? Hindi ka okay na hindi ka pumasok ng maaga. Walang sa ibo, tardiness ka, no? Always ka tardiness, no? Pagkabigay ng efficiency rating mo, very, very low ka. Sa lahat na nagtrabaho sa inyo,
ikaw pinakaluwis, Martinez always, yan ang mas mapabor sa atin, no? Kaya yan ang gawin natin. Mas madagdagan ang iyong kaalaman. Yan. Sa pagnegosyo natin, hindi pwede diyan lang tayo sa umpisa na-focus. Kundi may ano tayo na kaalaman natin, may kadagdag kaalaman, kay may nakita tayo o kung may maanalisa tayo na mas ito ang gawin ko, kung di dagdag kaalaman yan, na yan pala ang gawin para mas mabili ang negosyo mo. Yan, may taktika ka, may teknik. Kaya yan ang gawin natin. Personal satisfaction. Satisfied tayo kay maski upo ka lang na upo dyan, wala may magalit sa'yo. Bakit upo ka lang na upo dyan? Trabaho naman. Yan ang bintaha kung ikaw ang owner ng negosyo. Bahala ka na. Kung upo ka whole day, nakatingin ka naman sa mga taong i-sales mo o kung ano mo dyan, obserbahan mo lang sila kung sino ang mas masipag at sino ang magandang mag-PR na maraming customer ang pumunta sa kanya. Kaya yan, pagdating ng kung medyo kailangan mo ng example, apat sila. Kailangan pwede naman palang dalawa lang. Kundi marunong ka na kung sino sa kanila ang alisin mo sa trabaho. No? Kaya nakita mo sino ang pinakamasipag at sino ang pinaka-bright na marunong siyang ng customer na marami siyang customer. Obserbahan mo yan, nakaupo ka lang, pero obserbahan mo yan ang mga tauhan mo na ganyan, no? Kung sino ang napakasipag at marunong mag-PR, mag-convince sa tao, no? Bimili sa negosyo mo. Kaya yan ang ating gawin. Marunong ka na kung sino ang i-eliminate mo o paalisin at sino ang pasigin mo patrabaho, no? Ano pa ang ating mabintahan dito kung may negosyo tayo? Dito tayo punta sa disadvantages naman. Stress at mga pag-laalala, no? Yan ang disadvantages natin, no? Stress and ng mga pag-alala. Ang number 2 natin ay financial communication, no? At time contingent. Yan ang natin, business excellency, no? Math at makita sa ating kaya yan ang ating sa advantages
at disadvantages natin sa negosyo, no? Kaya mga friend, alam na natin kung anong gawin natin, magnegosyo tayo, no? At alam na natin ang kung ano ang bintaha ng may boss ka at wala, no? Kailangan yan kung gusto mong wala kang boss, magnegosyo ka. Kaya yan ang pagka-the best na makakuha ka hindi ka ng boss mo, na kung nakatrabaho ka sa mga government at sa mga private, may boss ka, madalas kagalitan, no? Kaya very busy, kailangan kuwan ka ng sipag ka, no? Kaya yan ang ating na kailangan manegosyo tayo, no? Sa negosyo ay kailangan mo ang napaka-the best sa atin, suggest ko sa inyo, ang ating marunong tayong magki, no? Pag punta pa lang na ating customer, dutian na natin. Anong may tulong sa'yo? Anong gusto mo? Yan, unahan mo na sila, no? Kaya para na sila pumasok at pumili ng mga kung grocery ang iyong negosyo o sari-sari store, yan, pasok sila, no? Kaya yan ang technique natin, no? At ano pa, kung may mga nagawa silang medyo hindi mo gusto, huwag galitan. Customer mo yan, kung sila ang right, miskan wrong pa sila, pero sa patakaran yan, sila ang right, no? Hindi sila yan nagkamali, tayo ang magkamali kung galitan natin agad. Kay nakita ng ibang customer na ganyan ka pala, matakot silang pumasok sa sa sari-sari store mo o kung anong negosyo na mo, no? Yan ang number one natin, no? Na huwag magalit kung may nakita kang hindi maganda sa ginawa ng customer mo. Ianwan mo siya ng technique kung pag-approach. Katulad bala sa amin, kung may diferensya sa may mga kaso na sa akin sa amin na sa isang bahay ay may difference yan, approach mo sa hindi agalitan mo sila agad, hindi pwede. Hindi na sila sa gusto mo, susunod, hindi na. Kung yan ang kung sa natin, reverse na technique, no? Yan ang technique, no? Maski dirty pa o maganap ka dyan ng mo na maganda at saka sabihin, ito ang napapangit sa bahay mo, napakaganda sana, no? Pero pwede ba natin itong alisin? Anong gawin natin? Siya ang i-approach mo na mag-desisyon. Kung anong gawin niya, pag okay ang sinabi niya, kung okay ka. Pero kung hindi, ay ito suggestion ko sa iyo, mas mabuti ito. Ito mas madali itong natin matapos. Kung gawin natin yan, matagal. Ito. Dason,
Sa iyo ba ng ilang araw o ilang week natin matapos ito? Masolve na natin ang problema natin. Ganyan din sa negosyo. No? Gawin natin yan sa ating negosyo. No? Yan ang mga customer o mga sales girl natin. Yan ang taktika natin. May ano tayo kung sa kuting-kuting at dala gitara, may kung dyan, ano mo, ano mo kung sintonado, kung hindi, at saka mo siya correct, no? Yan ang taktika ko. Noon hindi nyo ba alam na ako ang pinadalang si health officer namin kung may mga kaso na daw mahirap nilang masolve. Ito nga mahirap mong makuha sa gusto o sa rule ng health. Hindi mo siya sabi na gawin niya ito, hindi niya gawin. Pero nagkamali siya, may gas technique tayo, no? Ay, nakapakadirti naman ng bahay mo. Ito, manager ka pa naman. Baguhin na ito. Ito ang aming health officer, sumama na sa amin, no? Ito nga ang barangay captain, sumama na sa atin para tulungan ka kung paano natin mapaganda at ang tao hindi mag-ano ng notes nila kung dadaan dito. Hindi pwede yan, manager tayo. Yan, no? Yan ang taktika mo. Huwag idiretso sa tao ang hindi maganda. Yan ang customer natin. Huwag mong diretsahin, no? Matakal ka na dyan. Ano sa iyo? Anong nagustuhan mo? Di mo ba nagustuhan dyan? Doon tayo sa kabila. Dito yacho ka sa kanan. May iba pa dyan na mga mapili mo. Yan, approach natin. Huwag hindi ka naman bala bibili, alis dyan. No, hindi. Yan ang technique natin, mawalan tayo ng customer. Marami ang nakapanood sa atin, sila din. Mapapaya pala tayo dito, kundi yan na tayo magustuhan. Huwag na tayong bumalik dito. Kaya yan ang atin disadvantage sa ating negosyo. No? Hindi lang wala tayong boss, pero wala na tayong customer dahil sa hindi maganda ang ating taktika sa ating negosyo. Kaya yan mga friend, nasunod ng mga ilang araw basta analyze mo sila kung ano ang always nilang binili sa store mo. Bantayan mo sila at ilista. Ito ang mga maraming nakabili. Ito ang damihan ko sa aking stock para hindi ako mawalan, no? Kahit kung ang bahay mo malayo sa mga department store, na doon tayo bibili para maka-income tayo. Mawalan ang customer, sayang, kaya wala, no? Kaya wala naman tayong stock. Kaya anong bilhin nila? Kaya yan ang taktika natin. Design natin kung ano ang mga gusto ng mga customer. At yan ang damihan natin, no? Kung ang money natin, yan natin ilagay, mas madali siyang lumago kahit kuha ng siya, no? Nang mabili pala. Yan ang
ating gawin, no? Ilista lahat ang nabili ng marami at ang hindi mabili ng maliit lang. Kaya yan, huwag i-focus dyan ang money mo doon sa mabili. Kailangan natin makagawa ng diary, no? Kung ano ang ilan ang mga product mo na mabili at hindi mabili ng mga customer. Yan ang taktika natin. Ano pa ang gawin natin? Yan ang sabi natin na wagalitan ang customer. Kaya ang customer is always right. Yan, alam na natin. Yan. Kaya sa ating negosyo, isa, dalawa, tatlo, may ano tayo na nang i-avoid natin, may i-apply tayo, no? Kaya natin, may ano tayo, may kwan dyan na ito, ito, nang i-apply natin, ito hindi natin i-apply kay hindi maganda sa customer, mawalan tayo ng customer, no? Maski ang mga sales girl natin, turuan mo, ha? Kaya sila ang nag-entertain ng ating customer, turuan ng mabuting pag-approach, no? Hindi sila pabayaan mo lang sila. Kaya hindi mo alam, sila ang nag-cause na mawalan ka ng customer. Kaya ikaw ang lugi, hindi sila, no? Kaya yan ang gawin natin. Kung nag-negosyo tayo, no? Kung ano ang mga iba pang mga taktika na gawin natin, no, para maka-income tayo na malaki, no? Wag kang magkamali sa pagkuhan sa mga customer mo. Yan. At may diary ka sa mga stock mo, no? Kailangan yan may malistahan ka sa mga stock everyday mo yan, tingnan mo kung ilan na lang, yan, i-record yan para malaman natin kung ang ating may may pila ang income natin. Ito kapital ito, no? Ang sobra ng kapital, iaring indyan ang income natin. Yan, malaman mo. Pagdating ng pag-close mo na, malaman mo na kung ilan ang sa pabayaan mo yan, sa buwan-buwan hindi mo alam, ay nang wala ka palang income, no? Hindi natin alam kung saan napunta yan. Kaya yan ang the best na ilista natin ang ating product. May lista ka na umpisa, dyan mo lang i-check up, no? Ganyan na lang, diyan ka na lang. Hindi na malista ka ng lista always. Anon mo dyan, Monday, Tuesday, Wednesday, Friday. Yan. Yan ang ating plan, no? Kailangan may diary tayo na kung ano ang ating ilan ang ating binili, ilan ang nabili, at ilan ang income natin. Para siguro tayo na saan dyan ang malaki ang ating income, no? Ang sobra sa ating kapital, yan ang ating malaman dyan kung may diary tayo, no? Kaya yan ang gawin natin kung may negosyo tayo.
Yan ang atin ng maganda pala kung may negosyo ka, no? Kung kay hindi ka na napasok ng maaga at wala kang boss, okay na mag-sit ka lang everyday. Pagtingin mo lang, doon ka lang sa maging cashier ka. Sa kahakalakay para siguro ang money, hindi naman tayo nag-isip na manakaw. Hindi yan. Kundi, mas maganda kung ikaw ang nagpatakbo ng negosyo sang sa i-ano mo sa iba, iasa mo sa iba, maski kapatid mo, hindi naman sila magnakaw, pero mas maganda kung ikaw ang uupo dyan kay marami kang kaibigan at pupunta sila sa iyo. No? Kaya marunong ka sa PR mo, kaya yan. Mas sila, ano sila, mga kapatid mo lang, hindi nila sunado ang mga tao, hindi sila kilala, kaya yan. Mas maganda kung katulad ko na noon nakatrabaho sa nagnegosyo na lang ako kay wala na akong trabaho, no? Kaya yan ang mga kaibigan ko at ang mga taong nakasalubong ko sa daan na nangitian ko at ang ginawa ko ang magandang PR ko, yan, pupunta sa negosyo mo. No? Kaya, sabi ko naman doon, na kung karinderya, ang kuwan mo dyan na marunong ka o pag-aralan, no? Kung ang timpla, no? Yan ang the best. Kung pinakamasarap ang timpla mo, maski 6, 7 pa kayo, sa'yo pupunta yan. Kaya masarap, no? Masarap ang timpla. Yan ay sa karinderya yan. Yan, no? Kaya sa sa mga cafeteria, ang gusto ng mga taong mag-inom na kape kung original, yan ang gawin, no? Noon may cafeteria dito sa amin na napaka-sikat. Marami kung kaysa wala ka ng upuan kay sarapan na kape nila, no? Kaya yan ang pinaka number 1 nating pagtuunan ng pansin. Ang ang masarap, no? Na ng kape o anong mga negosyo mo. Kung yan dan ang pinakamasarap, no? Ayan ang gawin natin na number 1 natin na i-apply sa ating negosyo, no? Yan ang the best, no? Maski ilan pa kayo, pupunta sa iyo ang mga nakagusto sa hindi nyo ba alam nyo na noon ang Silay City ay ng sikat ng Idyal, no? Sikat ang sir. Yan ang mga sikat dito sa amin sa Silay City. Pag maski saan ka magpunta, baka pasilay ako, kumain ako sa sir, kay masarap ang timpla nila, no? At saka bibili ako ng mga mga bread, no? Sa Idyal kay masarap ang timpla din. Kaya yan ang
nang hindi nyo alam na maski doon ka sa Maynila, ang mga tao ay nakapunta dito sa amin, sa Negros Occidental, sa Silay City. Yan ang sabi nila ganyan, kung makapunta ako uli sa Silay City, makakain ako uli at bibili ako uli sa yan, maski sa malayo ka na, kung masarap ang timpla mo, yan ay hindi mawala sa sipa nila. Kaya mga friend, sa mga pagkain, ang timpla ng natin at i-clean ang ating na pag may doong mga customer kung kisa na mapunta sa kitchen, maano ko ng mas na ko. Napaka-dirty pala ng kitchen nila. Hindi na tayo babalik dyan. Kaya napaka-dirty pala. Nakain tayo ng pagkain. Dirty ang pagluto. Hindi tayo. Kaya kailangan kung pagkain ang ating negosyo, clean lahat. From kitchen, toilet, at pakanto sa ginalutuan natin at sa mga ng customer. Yan ang atin number 2, Ang number 1 natin ay masarap na timpla, at malinis na establishmento. Yan ang the best kay ng maski sa City Health, hindi kayo makapasa kung dirty ang inyong mga karinderya o refreshmento. Dirty yan, anuan kayo ng kwan ng may letter na sa inyo diyan na kailangan linisin o ilang araw o lagay na sila o pag 1 week balik kami clean na. Yan ang ginagawa namin. Kaya yan mga friend, ang the best na para mag-click ang negosyo natin, yan ang ating gawin. I-apply natin sa ating negosyo, huwag para mag-click, yan ang ating i-apply para sa kag atong sabi ko sa inyo na i-record na kung ano ang pinaka mabili at hindi mabili para ang pera natin hindi ma-stock lang sa hindi mabili, na 1 month walang mabili dyan. Doon kayo po-focus sa mabili ninyong mga stock. Kaya at saka ipalabas ang ngiti natin. Huwag idamot yan, kaya kung plastiguhon ka o class ka na hindi ka gustong ma-under sa kanila, wala kang customer. Kaya yan ang ipalabas mo, ang PR mo, number 1 natin PR, at number 2 number 1 natin ang timpla. Kung mga karinderya tayo, cleanliness na ang PR, yan ang gawin natin para sa barabang yan ng maraming customer na yan, at i-apply ang good manners and right conduct. Kay yan ang the best na nagparami ng negosyo mo. Kay napakaganda ng behavior ng babae dito. Hindi naman suplada tayo. Dito tayo kakain. Yan ang the best na gawin natin sa aning negosyo. Alam nyo na, mga friend. Yan ang kung wala kayong
puntahan pa kaya hindi kayo gusto magtrabaho sa temporary casual ka lang. Pag tapos, wala ka na, sayang lang yan. Hindi maganda ang patukuhan mo dyan. Mas mabuti magnegosyo ka na lang, kay mas diyan may tayo, may baka mag-click, no? At saka, yan ang bintahan na wala kang bus, no? At wala kang time na wala ng 7 o'clock, andyan ka na sa office. Kay pagka 8 o mag 8:30 ka na, tardines ka na. Kaya yan ang ating kwan sa ngayon, no? Ang ating message sa ngayon. Kaysa tomorrow, ang ating message, mapokus tayo sa mga kay hindi naman natin natapos ang ating sakit, no? Kaya focus tayo doon para paano tayo hindi tayo magkasakit. Yan ang gawin natin, kay yan ang the best na kung wala kang sakit. Ang natin, ang i-message natin, ano ba ang technique o nga para hindi tayo magkasakit. Hindi kayo masakit na tayo. Anong gamot na dyan? Ano ba ang nagpasakit? Nagbigay ng sakit natin dyan. Yan ay ang ating i-focus ay sa wala pa tayong sakit. Anong hindi ko pwede para hindi ako magkasakit. Kaya mga friend, itong ating sa negosyo, finish na tayo. Alam na natin ang gawin natin at ano ang disadvantage at advantage, no? Na kung magnegosyo ka lang, wala kang boss, no? At hindi ka wala kang time kung kailan ka papasok. Sa'yo na desisyon kay ikaw ang boss, no? Yan ang ating gawin. Kaya mga friend, thank you.